Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, maniwala ka sa Diyos. So marami kasi sa atin ang nagdududa, lalo na pag dumaranas ng matinding problema. Diba? Tinatanong nila sa kanilang sarili, may Diyos pa ba? Yan ang madalas na sinasabi natin mga tao, lalo na pagka nagkakaroon ka talaga ng mga pangyayaring mabigat sa ating buhay. So, minsan guys, ang ating Panginoong Yesus, pumunta siya sa Sea of Galilee, o sa ilog ng Galilea. Tapos, dinumog siya ng maraming tao kasi nga nangangaral siya ng salita ng Diyos. So, pagdating niya doon, kasama na rin sila Pedro at mga kanyang mga kasamahan, nakinig na rin ng kanyang mga pinangangaral. So habang nakikinig sila, pagkatapos mangaral ng ating Panginoong Yesus, sinabi ng ating Panginoong Yesus kay Pedro, lumaot ka at ihulog mo ang inyong lambat. So pumunta nga sila dun sa laot. So alam naman natin itong si Pedro ay batikan tumangisda. Diyan na lang sila tumanda, diyan din ang lahi nila. So alam nila kung kailan may isda, wala, ito pinahuhulog ng tanghaling tapat, di ba? So, sumagot si Pedro. Ayon sa Lucas, chapter 5, verse 5. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming mangisda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, hihulog ko ulit ang lambat. So yun guys, di ba? Napakalinaw, napakaganda ng mensahe. So kahit sanay na si Simon nung time na yon sa pangingisda, hindi niya tinignan na siya magaling na at sino ba itong Jesus na to na nagsasabi sa aking pumalaw ulit ako tiyagis ng ang aking lambat. Pero ang magandang ginawa niya, sumunod siya. Nakinig siya kay Jesus at sumunod lamang siya. So ayan, pagkatapos nun, nung nakinig siya, hindi pagkahagis nila ng lambat, nakahuli sila ng napakaraming isda, halos mapunit na sa dami ng na huling isda. So yun ang pinakasekreto sa isang grasya guys, isang miracle to. Imagine mo, magdamag na silang ng isda, ni isa wala silang nahuli. Pero na sinabi ng Panginoon Jesus, iagis niyo dyan ulit, nung pumalawat kayo ulit, ay nakakuha sila ng maraming isda. Kaya nga, nung time na yun guys, lumuhod si Pedro at sinabi niya, Diyos ko, patawarin mo ako. Kasi alam niya ito na yung hinihintay nilang Messiah. Alam niya ito ng Diyos. Bagamat hindi niya kakilala, nakinig siya at nagpakumbaba itong si Pedro. So sa panahon ngayon guys, sa tingin ba natin hindi na to applicable, di ba? Na susundin natin ng Panginoong Yesus, di ba? Dahil ngayon digital world na tayo eh. Wala na yung mga nakaraan, di na pwede, di ba? So sang-ayon ka pa ba doon sa salita ng Diyos 2,000 years ago, nasa panahon ngayon, kung titignan mo parang napag-iwanan na yung mga salita ng Diyos, di ba? Pero so minsan pag naisip natin yung mga utos niya na mahalin mo yung kaaway mo, di ba? Pagdasal mo yung mga taong kumukutya sa'yo, di ba? O kaya naman sa panahon ngayon, yung kasal, wala na, hindi na nila iniisip. So kaya walang grasya, di ba? Yung mag-asawa ngayon ayaw ng pakasal, gusto live-in na lang din. So alam naman natin na inutos ng Diyos na ipakasal ang tao, di ba? Na dapat masunod ng kanyang kalooban. So doon papasok yung mga grasyas na kung susunod tayo kagaya ni Pedro, sumunod siya, dumating ang isang napakalaking grasya sa kanya. Hindi lang doon sa pangingisda guys. Di ba sabi niya pagkatapos niyon, hindi ka na mamalakayan ng isda, kundi tao na lang. So nakita niya kasi kay Pedro na napakababa ng kalooban. Diba? At pinaka-importante yung nakinig
at sumunod siya. So, ganun din po ang ating panalangin sa ating ngayon na sana ay matulad tayo kay Pedro na makikinig sa ating Panginoon Jesus at sumunod sa kanyang mga utos. So, tayo po manalangin. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa paalalang ito na minsan, Lord, ala namin dahil matagal nang lumipas ang panahon nang dumating kayo dito sa mundo ay baliwala ng tulungan niyo po kami, Lord, na sa kahit kailan, Lord, na yung salita ang sa pinakamabisa, pinakamainam, basta makinig lang kami at maniwala sa iyo. So sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, may matinding kang mga karamdaman, financial, emotional, sabayin mo ako sa aking napakasimpleng dasal na kung maniwala ka lang, magtiwala at manampalataya, ay tsak yun. Ang iyong mga hiniling ay bibigay ni Lord. So tayo manalangin muli. Lord, i-bless yung mga kapatid namin ngayon na may matinding karamdaman, may cancer na, Lord, stage 4, bedridden na, Lord. At kung ano pa mga bahagi ng kanyang katawan na pinahihirapan ng anumang klaseng sakit, Lord. Lalo na yung mga matitinding sakit. Ipuhin niyo pa yung mapagpalang kamay at mapagpagaling na kamay, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang mga nararamdaman sa katawan. Ganun din po sa financial, Lord, na lahat kami nangangailangan, Lord. I-bless niyo po ang aming mga hanap buhay, Lord. Lalong-lalo na, Lord, mga kapatid namin walang-wala na, Lord. Pambili ng ulam, ultimong pambili ng bigas, mamasahin ng mga bata, pambaon, gasto sa pabili ng gamot, Lord, kuryente, bahay, at kung ano pa man, Lord. I-bless niyo po ng mapagpalang kamay ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At sa mga relasyon, Lord, na sira na, nagkawatak-watak na dahil sa hindi pagkakanuan, dahil sa pagkasira-sira, pagbigis-bigis niyo po muli ang kanilang pamilya. So, lahat ng ito inilig namin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Thank you very much po.